Nights. Si ano yan? Si Tiesto and John Legend. Yes. Kasi mainit-init palagi ang ating Summer Nights. Kahapon. Ramdam mo ba? Lalo na kapag hindi night, kapag tanghali. Ay, summer, dapat pala palitan yung title. Pagsabihan mo si John Legend. Kasi siya yung kumanta. Summer Pero hindi ko afternoon. maramdam. Hindi. Ikaw. Palakpakan natin ang kakornea na partner ko. Congratulations! Parang dad joke na yun, ha? Sabi ko, summer after high school. Ano? Sabi ko, okay, fine. Okay. Anyways, Good morning. good morning. Yun Good lang morning yun. po sa inyo. Tapos na kami komentaryo, Okay. yun lang yun. Para maiba na. Magandang, Maiba. magandang. Kasi hindi kami late. Yes, magandang Tuesday morning. Oo. Ayan. Magandang Tuesday morning, mga kababayan. Okay, kami po muna ang inyong mga kasama ngayong umaga. John Riz Galata. Hindi na po ako trinador, bumalik na po siya sa time slot niya. Ako po, ang inyong lingkod, Daryl Justin. Aba, gising na para mas maraming grasya. Pinoy Gising! Balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Narito na po ang headlines sa Pinoy Gising ngayong Marso at 31 taong 2026, araw ng Martes. Pinoy Gising! Panibagong malaki ang pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Epektibo na ngayong araw. Pinoy Gising! Presyo ng mga bilihin o mga pangunahing bilihin hindi tataas hanggang April 16. Matatag na presyo ng ilang produkto tiniyak ng DTI. Pinoy Gising! MRT3, LRT2 at PNR tigil operasyon sa Semana Santa. Biyahe ng mga pampasaherong barko hindi sapat, bunsod ng mataas na presyo ng krudo. Pinoy Gising! Balita sa ibayong dagat ay US President Donald Trump, kasi nakita ko yung pangalan niya, so Donald Trump, nagbantang pasasabugin ng mga planta ng enerhiya at oil wells ng Iran. Sandali, akala ko ba sabi niya may very good peace talks na? Ay, hindi ko alam. Kung hindi nito bubuksan ang Strait of Hormuz. Pinoy Gising! Balitang pampalakasan, Filipina tennis sensation Alex Iyala lumagapak sa rank 45 WTA World Ranking matapos ang 2026 Miami Open. Pinoy Gising! Sa mga nagmomotor, kung kayo'y nagmamaneho ng walang side mirror, bawal itetch ha. Alamin mamaya ang parusa sa NBI. Nako, bawal ito! Pinoy Gising! Samantala, totoo nga ba na nakatutulong ang pag-inom ng kape para mabawasan ang panganib natin ng depresyon? Tara, let's prove it! Pinoy Gising! 87% ng mga Pilipino apektado po ang mental health dahil daw walang work-life balance. Mamaya alamin natin kung totoo o hindi sa Fact or Fake. Pinoy Gising! At para sa balita sa mundo ng showbiz, Ruru Madrid magbabalik na sa big screen para sa upcoming historical film na Los Salvajes Bravos. Lahat ay gising kay Daryl Justin at babangon ka talaga sa pagkahilata kasama si John Riz Galata. Pinoy Gising! At para sa detalye ng mga balita, aarangkada na ang panibagong malakihang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw, Marso 31. Sa magkakahiwalay na abiso, sinabi ng Petrogas at Unioil na magtataas ng 12 pesos at 50 sentimos ang kada litro ng diesel, habang madadagdagan naman ng 2 pesos at 50 sentimos ang kada litro ng gasolina. Samantala, inanunsyo naman ng Sea Oil Philippines ang pagtaas din ng 12 pesos at 50 sentimos kada litro ng diesel at 2 pesos sa kada litro ng kerosene, habang wala namang pagtaas sa presyo ng gasolina. Epektibo ang mga nasabing price adjustment ng mga nabanggit na oil companies simula ngayong araw alas 6 ng umaga. Ito na ay ang ikalabing-dalawang sunod-sunod na linggong pagtaas sa presyo ng gasolina, habang ikalabing-apat na linggo naman para sa diesel at kerosene, sa gitna pa rin ng nagpapatuloy na sigalot sa Middle East.
Pinoy Gising! Pinaigting naman po ng Department of Trade and Industry o DTI ang kanilang monitoring at pagpapatupad ng mga regulasyon upang mapanatiling kontrolado ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, umaasa ang ahensya sa pangako ng mga manufacturer at retailer na hindi muna magtataas ng presyo ng mga pangunahing pangangailangan at prime commodities hanggang April 16. O take note ha, may petsang ibinigay ha. April 16, habang inaasahang mananatiling matatag ang presyo ng ilang produkto hanggang April 28, 28 po sa buwan ng Abril. Sinabi ni Secretary Roque na napagkasunduan ang hakbang matapos ang konsultasyon sa mga kinatawan ng industriya bilang tugon sa layuning mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa mga mamimili. Dagdag pa ng kalihim, magpapatuloy ang malapit na koordinasyon ng DTI sa mga manufacturer at retailer habang nananatiling pabago-bago ang kondisyon ng pandaigdigang merkado. Pinoy Gising! Abiso sa mga commuter, pansamantalang ititigil ang operasyon ng LRT1, LRT2 at MRT3 mula Huwebes Santo, Abril 2 hanggang Linggo ng Pagkabuhay, Abril 5. Batay sa abiso ng mga pamunuan ng mga estasyon, isasagawa sa mga nasabing araw ang regular maintenance activities, kasabay na rin ng paggunita sa Semana Santa. Muling magbabalik ang normal na operasyon ng mga linya sa Lunes, Abril 6. Kaugnay nito, tigil operasyon din ng Philippine National Railways o PNR sa Biyernes Santo hanggang Sabado de Gloria at magbabalik operasyon sa Linggo ng Pagkabuhay. Pinapayuhan ang publiko na magplano ng kanilang biyahe at gumamit ng alternatibong transportasyon sa mga nabanggit na petsa. Pinoy Gising! Samantala, ibinunyag ng Department of Transportation o DOTR na kulang na ang mga pampasaherong barko sa bansa. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, wala pa mang problema sa langis, kulang na talaga mga barko at inaasahan pa nilang mababawasan ito dahil sa sitwasyon ngayong mahal ang krudo. Paliwanag ni Secretary Lopez na sa 10% ang nabawas sa biyahe ng mga barko dahil nagtitipid din ng mga shipping lines. Dahil dito, minabuti ng Marina na maglabas ng relaxation order para luwagan ang scheduling upang mapuno at masulit ng mga barko ang biyahe. Habang inaasahan naman ang pagdagsa ng mga pasahero ngayong Holy Week, nakipag-usap na ang ahensya ng Philippine Coast Guard upang maglagay na rin ito ng kanilang mga barko sa mga pangunahing pantalan na magagamit sakaling may mas stranded na mga pasahero. Pinoy Gising! Diyan lamang po kayo at ang ating oras. Hoy! Pinoy Gising na! Tanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. DWIZ Patrol Report! 8 bus company sa PITX na iligal na nagtaas ng pamasahe pinagpapaliwanag na. Report mula kay Patrol 38 Jen Patrolya. Pinatawan ng show cause order ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang 8 bus company dahil sa sinasabing iligal na pagtataas ng pamasahe ng walang pahintulot ng gobyerno. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, posibleng maharap sa suspensyon o kanselasyon ng kanilang Certificate of Public Convenience ang mga nasabing kumpanya kung mapapatunayang lumabag sa regulasyon. Batay sa utos, binigyan ang mga bus firm ng 10 araw upang magpaliwanag kung bakit hindi dapat sila patawan ng parusa kasabay ng direktiba na itigil ang paniningil ng dagdag pamasahe. Nakatakda ang pagdiniga si April 23, pero kung bigong makakadalo ang mga bus company ay pagmumultahin ng ahensya. Nauna nang inaprobahan ng fare increase para sa mga pampublikong sasakyan, pero sinuspindi ito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Binigyan diin ng LTFRB na mahigpit na ipatutupad ang kautusan laban sa overcharging habang nakadeploy na rin ang mga mystery rider upang mahuli ang mga lalabag. Ako si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, depektibong 8 milyong bollard sa paliparan, inaayos na. Bakit kinailangan pa tanto magal ng ganito bago ayusin? Anyway, detalye po mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Inaayos na ng New NAIA Infra Corporation o NNIC ang depektibong 8 milyong pisong halaga ng bollard sa paliparan. Ito'y matapos nga ang insidente
halos isang taon na ang nakalipas na kung saan dalawa ang nasawi at ilang katao rin ang nasugatan nang sumalpok ang isang SUV sa NAIA Terminal 1 na ikinasawi ng dalawang katao at ikinasugat ng ilan pa. Sangayon kay NNIC General Manager Lito Alvarez, matapos ang kanilang consultation sa kanilang supplier ay sinimulan na nilang ayusin ang depektibong airport bollard sa ating paliparan upang matyak na hindi na maulit muli ang kahintulad na insidente dahil nga sa depektibong bollard ay nasawi ang dalawang katao. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Imperial Metodo Lucas, DWIC. Dumako naman tayo sa Senado. Social media ban sa mga menor de edad dapat daw ipatupad sa nasa bansa tulad ng ginawa sa Indonesia. Report mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Matapos ipatupad ng Indonesia ang social media ban sa mga menor de edad o mga wala pang 16 na taong gulang, iginit muli ni Senator Sherwin Gatchalian na kailangan na magpatupad ng parehong patakaran dito sa ating bansa. Ang Indonesia ang unang bansa sa Timog Silangang Asya na nagbawal sa mga menor de edad na gumamit ng social media o pagbawalang gumamit ng mga accounts sa mga platforms na itinuturing na high risk, kabilang ang Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, X, Roblox at iba pa. Matatandang hindi mo kamakailan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang mga telcos na maganda para sa posibleng ban ng Roblox sa buong bansa upang protektahan ang mga bata mula sa pang-aabuso sa online platform at sa nakakapinsalang nilalaman ng naturang platform. Sinundan nito ng panawagan ni Gatchalian matapos na naging desisyon ng isang jury sa Los Angeles kung saan pinapanagot ang YouTube at Meta dahil sa idinulot nitong social media addiction sa mga kabataan. Binalikan din ni Gatchalian ang naging resulta ng 2022 Program for International Student Assessment kung saan lumalabas na sa bawat isang oras na dagdag sa paggamit ng digital devices ng mga nasa edad 15 taong gulang na mag-aaral para sa paglilibang, bumababa ng 4 na puntos ang kanilang mga marka sa mata. Git ng senador, hindi dapat hayaang lumala pa ang problema bago tayo kumilos. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa Imperial Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. At sa ating NBI, naputol ba ang Facebook Live dahil mabagal ang internet? Ay, naku, Diyos ko. Hindi. Mali. Akala ko. Iba yun. Tingnan mo, magchat si Paolo, tatawa-tawa sa akin yun. Iba yan. Hindi, ito yung NBI natin. Pagmamaneho ng motorsiklo na walang side mirror. Kailangan mo bang alamin kung bawal to o hindi? Kailangan mo ba malaman kung anong parusa nito? And dami-dami gumagawa nito, sadly, lalo na sa probinsya. Tama. Napakadami. Ay, alamin po, para ma-remind kayo kung anong kahihinat na ninyo dito sa ating NBI. Nako, bawal ito. Bawal o hindi? Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Pagmamaneho ng motorsiklo na walang side mirror? Nako, bawal ito. May ilang mga rider na nagko-customize ng kanilang motorsiklo para makadagdag sa swabe looks nito. Ngunit paano kung maliban sa pagpalit ng ilang parts ng motor, ginagamit ito kahit walang side mirror? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Nakasaad sa Republic Act No. 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code na ang side mirror ay isang mandatory equipment dahil ito'y bahagi ng rear visibility ng isang motorista. Ayon sa batas, ang lahat ng sasakyang ginagamit sa kalsada ay dapat nakaayos, kumpleto at ligtas gamitin upang makaiwas sa panganib at aksidente. Sa standards ng Land Transportation Office, ang isang motorsiklo ay dapat may 2 side mirrors, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Ang sinumang lumabag ay maaaring matikitan, magmulta, ma-impound ang motorsiklo o non-renewal ng rehistro kung may hindi pa nababayarang multa. Kaya sa mga motorista, ang side mirror ay hindi accessory. Ito'y mahalaga para sa maayos na visibility. Huwag pasaway para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Pinoy Gising! Update po, update. Nabalik na yung live.
Nabalik na day yung live, nabalik day live. Okay. Oo. Sabi ko kasi sa'yo, Paulo. Ay, hindi kasalanan ni Paulo yun. Oo. Okay. Nasabi ko kasi sa internet eh. Yan. Oo. Alam mo naman sa Pilipinas, maganda ang internet. Okay. Anyways, para sa ating balita sa mundo ng showbiz. Anong balita sa mundo? Sige, ayun no. Si Ruru Madrid. Si Ruru Madrid magbabalik na raw sa big screen para sa upcoming historical film na Los Salvajes Bravos. Mga bad. Ayan. Ito, nakita ko nga, ayan, no. Siya. Ang magbabalita si Ruru, si Ruru tuloy. Hindi, mali. Mali na naman. magbabalita. Aga-aga, mali na naman. Ang magbabalita, sino magbabalita? Ikaw pala. Andito pala yung script. Akala ko nasa iyo yung script. Okay, anyways. Sige, mag-sticker ka muna. Bibi na pare, go. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising Showbiz Spotted. Para sa iyo, balitang showbiz. Kabos. Anyways, ayan, magbabalik na sa big screen ang aktor na si Ruru Madrid. Pagbibidahan ni Ruru ang upcoming historical film na Los Salvajes Bravos mula sa direktor na si Paulo D. Ayon sa management ng aktor, kaabang-abang para sa audience na makita ang iba pang side ng action star sa naturang pelikula. Kabilang din sa makakasama ni Ruru ang mga veteranong aktor na sina Michael De Mesa, Romnick Sarmenta, Christian Vasquez, Paulo O'Hara at Michael Roy Hornales. Nabatid na nauna nang ipinamalas ni Ruru ang galing sa pag-arte matapos gawaran ng Best Supporting Actor sa 2024 Metro Manila Film Festival para sa kanyang pagganap sa pelikulang Green Bone. Pinoy Gising. Kalimutan mo yung extra, yung kumakanta. Ay, hindi. Hindi. Kailan kasama yan sa buhay. Sa kanya na yun. Sa kanya. Hindi na ginagawa eh. Oo, sa kanya na yan. Okay, yan po ay ilan lamang sa mga tampok na balita ngayong March 31, araw ng Martes para sa Pinoy Gising. Isa pang oras na balitaan, susunod na. Panibagong jumbo oil price hike, aarangkada na ngayong araw. Pinoy Gising. Presyo ng mga pangunahing bilihin mananatili sa kalagitnaan ng Abril. Matatag na presyo ng ilang produkto, tiniyak na DTI. Pinoy Gising. Biyahe ng mga pampasaherong barko hindi sapat dulot ng mataas na presyo ng krudo. MRT3, LRT2 at PNR tigil operasyon ngayong Semana Santa. Pinoy Sa Gising. ibayong dagat, US President Donald Trump nagbantang pasasabugin ng mga planta ng enerhiya at oil wells sa Iran kung hindi nito bubuksan ang Strait of Hormuz. Pinoy Gising. Balitang pampalakasan, Filipina tennis sensation Alex Ayala lumagapak sa rank 45 WTA World Ranking matapos ang 2026 Miami Open. Pinoy Gising. Totoo nga ba na nakakatulong ang pag-inom ng kape para mabawasan ang panganib na hatid ng depresyon? Kape-kape, mamaya let's prove it! Pinoy Gising. 87% ng mga Pilipino apektado ng mental health dahil walang work-life balance. Alamin kung yan ay fact or fake. Pinoy Gising. At sa mundo ng showbiz, Jake Cuenca umaming handa ng makipag-date muli matapos ang back-to-back projects. Lahat ay gising kay Daryl Justin at mabangon ka talaga sa pagkahilata kasama si John Riz Calata. Pinoy Gising. At para sa iba pang mga balita, tutol ang ekonomistang si Professor Solita Winnie Monsod na suspendehan ang excise tax sa langis sa gitna ng kinaharap na oil crisis. Binigyang din ni Professor Monsod na mas makikinabang ang mamamayan kaysa sa mahihirap kapag sinuspende ang excise tax bukod sa mawawalan anya ng kita ang gobyerno. Dahil dito, iminungkahi ni Professor Monsod na magpataw na lamang ng one-time wealth tax para sa mga mayayaman, partikular sa mga mayroong mahigit sa 3 bilyong pisong halaga ng ari-arian. Why doesn't he impose a one-time wealth tax? Just for this crisis. Then we will have the money to give to the poor directly. Isn't that a better alternative than what we are doing now? And I think, I don't know, let's just ask the wealthy for once to help, right? The poor. Gusto ko lang sa aking wealth tax sana is, each of them, basta kung 3 billion, yung kanilang first 3 billion pesos, wag itatax. Tama na siguro yun. Tapos, i-tax na yung over 3 billion. Samantala, suportado naman ni Professor Monsod ang panukala ni Senador Sherwin Gatchalian na magkipag-usap ang Pilipinas sa Iran upang payagan ng oil tanker para sa bansa na dumaan sa Strait of Hormuz.
Ako, I'm in favor of si Senator Gatchalian. Hindi ba sabi niya, please, why don't we talk to Iran and ask them to allow the tankers with fuel for the Philippines to pass through the Straits of Hormuz? Why not? Why, that I think it's very good idea. Yan po ang tinig ng ekonomistang si Professor Solita Winnie Monsod sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Kinumpirma naman ng Department of Energy o DOE na aabot na hanggang 51 days, 51 araw ang supply ng mga produktong petrolyo sa ating bansa. Ito'y dahil sa mas marami pang supply ang inaasahang darating sa mga susunod na buwan sa gitna pa rin na tumitinding tensyon sa Middle East o sa gitnang silangan. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, may kabuuang inventory na 75.052 million liters ang ating bansa na mas tatagal pa ng halos 6 na araw kumpara sa naunang napaulat na 45-day stock. Sa kasalukuyan, mayroon ng 22.32 million liters ng gasolina, 32.51 million liters ng diesel, 142,140 liters ng kerosene sa ating bansa, habang 6.32 million liters naman ang jet fuel, 2.47 million liters ang fuel oil, at 10.27 million liters ang liquefied petroleum gas o LPG. Pinoy Gising! Inaasahan ng Department of Energy ang pagdating ng nasa 1.042 million pesos na bariles ng diesel, nakatumbas ng 165.7 million liters hanggang Abril. Ito'y kasunod na rin ng nauna ng shipment na 142,000 barrels mula Japan noong Huwebes, Marso 26, kabilang sa nakatakdang darating na deliveries ang 300,000 barrels mula Malaysia at Singapore sa early April. 300,000 barrels mula North Asia o India sa mid-April at 300,000 barrels din mula Oman sa pamamagitan ng Singapore sa katapusan ng Abril. Isinagawa ang procurement ng langis sa pamamagitan ng Philippine National Oil Company na maglalabas din ng supply sa mga local gas stations. Pinoy Gising! Hinimok ni Senator Amy Marcos ang Department of Labor and Employment o DOLE na dagdagan ang ilalabas na pondo para sa mga pinakaapektadong sektor ng krisis sa langis. Ayon kay Senator Amy, maliit ang 1.2 billion pesos na ilalabas ng ahensya sa pamamagitan ng tupad program na mayroong kabuuang 22.44 billion pesos na pondo sa ilalim ng 2026 national budget. Giit ng Senadora, tama lamang na gamitin ngayon ang tupad, lalo't layunin talaga nitong magbigay ng tulong sa mga nawawalan ng trabaho sa gitna ng mga kinakaharap na krisis ng ating bansa. Nabatid na isa sa mga pangunahing target matulungan ng naturang programa ang mga manggagawa sa transport sector na matinding tinamaan ng krisis sa langis dulot ng patuloy na tensyon sa Middle East. Pinoy Gising! Nanawagan ng Malacanang sa lahat ng ahensya ng gobyerno na striktong ipatupad ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa pagtitipid ng enerhiya. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, bukod sa pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga sektor na apektado ng krisis sa langis, pinakalalakas din ng pamahalaan ang pagpapatupad ng malawakang programa sa energy conservation. Dagdag pa niya, mahigit 1,000 tanggapan na ang sumailalim sa inspeksyon upang masiguro ang maayos at efficient na paggamit ng kuryente kabilang ang ilaw, air conditioning units at iba pang kagamitan. Binigyang diin ni ES Recto na nililimitahan din ang paggamit ng mga sasakyang pag-aari ng gobyerno sa mga opisyal na gawain lamang maliban sa mga may kinalaman sa kaligtasan at serbisyong pangkalusugan. Pinoy Gising! Tuloy-tuloy po ang balitaan natin sa oras sa 10 minuto 10 minutes makalipas ang alas 5 ng Holy Tuesday morning. Hinimok pa rin po ni Senator Marcos ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan gaya ng GSIS at Pag-ibig na tularan ng Social Security System o SSS sa pagpapatupad ng tigil-singil at loan moratorium sa pagbabayad ng principal at interest. Malaking tulong anya ang moratorium para matugunan ng mga mamamayan ang kanilang mga pangangailangan sa gitna ng nangyayaring energy crisis sa bansa. Nagpasalamat din si Senator Marcos sa SSS dahil sumang-ayon ito sa kanyang panawagan na pansamantalang tigil-singil upang maibsan ang tumitinding hirap na nararanasan ng mga Pilipino dulot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo at mga bilihin. Una rito, sinabi ni SSS President Robert Joseph Declaro na pinag-aaralan nila ang moratorium sa pagbabayad ng loan at condonation program para sa mga employers bilang bahagi ng relief measures. Pinoy Gising! Iginiit ni Senador Erwin Tulfo na dapat isama rin ang mga minimum wage earner sa gagawing benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o tupad program.
Ayon kay Senador Tulfo, hindi dapat limitado sa transport sector ang mga makikinabang sa ilalabas na 1.2 billion pesos ng Department of Labor and Employment para sa tupad. Wala rin anyang nakikitang problema ang mambabatas kung isasama sa tupad ang mga minimum wage earner. Sa halip, mahalaga lang anyang tiyakin na hindi makakaepal ang mga politiko sa distribusyon ng pondo. Una rito, inanunsyo ng DOLE na maglalabas ito ng 1.2 billion pesos na ayuda para sa mga vulnerable workers, partikular na sa mga driver ng pampublikong sasakyan na lubhang naaapektuhan ng krisis sa langis. Pinoy Gising! Nagbabala naman po ang nakausap naming ekonomistang si Professor Astro del Castillo na posible pang madagdagan ang krisis sa bansa dahil sa pagdating ng panahon ng tag-init. Bukod pa ito sa maaaring lumubha ang epekto ng lumalalang gulo sa Middle East. Pag nagsa-summer, minsan may crisis. Oftentimes, may crisis na hinaharap tayo. Ano yun? Crisis na naman sa tubig. Crisis na naman sa init. Maapektuhan na naman ang pagkain. Handa ba ang gobyerno dyan? Meron na tayong crisis ngayon sa Middle East. So, yun na yung mga usapin na kailangan natin usapan. At paghandaan ng ating mga kababayan. Huwag nila sabihin na, naku, hindi na ho namin madadala yan. Mahirap na problema yan. Maapektuhan sila. Kaya kailangan maging resilient sila. Dapat government should inspire the people. No, na ito yung resiliency program nyo as individuals. Ito ang resiliency ng education. Naniniwala rin si Prof. Astro na dapat hayaan ang pribadong sektor kabilang na ang mga mall na magdesisyon hinggil sa kanilang work arrangements. Government should just give us the flexibility. Huwag nila i-restrict kami, no? Mag-usap kami, no? Let the market forces decide, no? Yan ang very important kasi yung protektahan ng business ang kanilang profit margin. Pag walang tao, syempre, isasara natin yung mall ng mga mas mabilis, no? Mas maikli ang mall hours. So yun na lang. Ano talaga ang pwedeng ibigay nila sa amin, no? Laging tayong pinagsasakripisyo. Alam na namin yan. Actually, medyo nasimula na ng mga karamihan na kasama natin sa business. Ano yung isusuporta nyo sa amin? Oo nga, nangyayari kadalasan na ipapasa na lang. Sa mamamayan. O walang Diba? resolusyon na nangyayari na long term. Ang hirap doon naghihirap na nga tayo, dadagdagan pa yung paghihirap. Ay nako, iginit din po ni Professor Del Castillo na dapat itaas na ang usapin sa paghahanap ng pangmatagalang solusyon sa krisis. Yung mga work from home, actually kami sa pag-uusap ko sa pribadong sektor, halos ginagawa na yan. No? Tapos na yung usapin yan sa amin. Dapat itaas na po natin yung level na yan. Yan ang kailangan ng ekonomiya. Mga band-aid solutions or mga talagang mga stopgap measures lang. We are way beyond there. No? Kasi it's almost a month na. Yan po ang tinig ng ekonomista na ating suki si Professor Astro Del Castillo sa panayam ko kahapon sa programang ito dito lamang sa DWIZ. Pinoy Gising! Samantala, nakakuha na ang Petron Corporation ng kabuang 2.48 million barrels ng crudo mula sa Russia. Sa gitna pa rin ito ng kinaharap na energy emergency ng bansa bunsod ng tensyon sa Middle East. Ayon sa kumpanya, makatutulong ang mga order na ito para mapalakas ang kanilang fuel inventory hanggang Hunyo. Nilinaw din ng Petron na hindi bahagi ng regular nitong sourcing strategy ang pagkuha ng Russian crude at isinagawa lamang ito dahil sa matinding pangangailangan. Binigyang din ng naturang kumpanya na ang pagsasara ng isang refinery dahil sa kabigo ang makakuha ng supply ng krudo ay posibleng magdulot ng matinding kakulangan ng gasolina sa buong bansa. Bigla ang pagtaas ng presyo, panic buying, pagkaantala sa transportasyon at logistics at mas malawak na kaguluhan sa ekonomiya. Pinoy Gising! Sa oras po nating 15 minuto, 15 minutes makalipas ang alas 5 ng Holy Tuesday morning! Alamin na natin ang latest sa lagay ng ating panahon. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, nasa linya po natin si Miss Veronica Torres. Miss Veronica, good morning po. Magandang umaga din po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay sa DWIZ. Ngayong araw nga, yung reach ng high pressure area nag-extend over northern Luzon. Asahan nga natin na mas mababa yung thunderstorm development over northern Luzon area. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila at sa ating buong Kapuluan, asahan nga natin yung bagyo maulap hanggang sa maulap na papawirin. May mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Wala naman tayo nakataas na gale warning sa kahit na anong dagat baybay ng ating bansa at walang namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Atin nga muna pinakahuli sa lagay ng ating panahon
Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Maraming salamat, Miss Veronica Torres mula sa Pag-asa. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Pinoy Gising! Alas 5:16 ng umaga, tanggap na tayo ng sunod-sunod na report. LTO at MMDA nagsanib puwersa sa traffic system integration. Report mula kay Patrol 38 Jen Patrolya. Lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang Land Transportation Office at Metropolitan Manila Development Authority upang pag-ugnayin ang kanilang mga traffic system sa Metro Manila. Pinangunahan ni na LTO Assistant Secretary Marcos Lacanelao at MMDA Chairman Romando Ates ang kasunduan na layong palagasin ang koordinasyon sa pagpapatupad ng batas trapiko. Sa ilalim ng kasunduan, ikokonekta ang sistema ng MMDA sa Land Transportation Management System ng LTO upang mapabuti ang data sharing at mas maging maayos ang proseso mula sa pag-apprehend hanggang sa pagbabayad ng multa. Layon din ng MMDA ang kanilang mga proseso sa pamantayan ng LTO, kabilang ang demerit system, tamang adjudication at appeal procedures, pati na ang paggamit ng iba't ibang opsyon sa pagbabayad. Nilinaw rin sa kasunduan na tanging mga LTO deputized enforcers lamang ang may kapangyarihang mangumpiska ng lisensya upang maiwasan ang kalituhan sa mga motorista. Ayon sa LTO, ang hakbang na ito tungo sa mas maayos at pare-parehong pagpapatupad ng batas trapiko sa Metro Manila. Ako si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Dako naman tayo sa Senado. Pangalan ng mga abusadong middlemen at traders ng sibuyas dapat na raw malantad. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Panahon na upang pangalanan ang mga abusadong middlemen at traders ng sibuyas. Ito ang binigyan diin ni Senator Francis Kiko Pangilinan bilang chairman ng Senate Committee on Agriculture kasunod ng hearing na isinagawa sa Muñoz, Nueva Ecija, kamakailan. Hinamon ni Pangilinan na lahat ng mga municipal agriculture officers na ibigay sa kanya ang pangalan ng mga abusadong negosyante. Dahil batay sa sumbong ng mga magsisibuyas ng Nueva Ecija, Mindoro at Pangasinan, kilala ng mga municipal agriculture officers sa mga middlemen at traders na nagmamanipula sa presyo ng sibuyas. Para sa senador, mahalaga na malantad ang pangalan ng mga inaakusahang umaabusong negosyante upang sila'y pagpaliwanagin at kung may ebidensya laban sa kanila ay dapat silang kasuhan. Pinagtutuunan din ngayon ng Senate Committee on Agriculture ang sumbong ng mga magsasaka ng sibuyas na wala silang access sa mga cold storage facilities dahil ang mga operators ay kasabwat ng mga middlemen at traders. Laging sinasabi ng mga operator na puno na ang kanilang cold storage facility kahit walang naman dahil nakareserba na ito para sa mga kasabwat nitong mga negosyante. Ito ang dahilan kaya't napilitan ng mga magsasaka ng sibuyas na ibenta ang kanilang ani sa presyong dikta ng mga middlemen at traders. Kasama sa mga problemang nakita ay ang timing ng importasyon ng sibuyas na pinayagan mismo ng mga kinaukulang ahensya ng gobyerno gaya ng Bureau of Plant Industry at Department of Agriculture. Ito rin dahilan kung kaya't pinapupursigin ni Pangilinan na bilisan ng DA ang pamimigay ng ayuda sa mga magsasaka. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang matodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, emergency fuel import ng PNOC pinadali ng BIR. Nagbabalik Patrol 38 Jen Patrolya. Pinadali ng Bureau of Internal Revenue ang emergency importation ng produktong petrolyo ng PNOC Exploration Corporation bilang tugon sa umiiral na energy emergency sa bansa. Ayon sa BIR, naglabas ng special permit ang kanilang large taxpayer service upang mapabilis ang pagpasok ng fuel imports ng PNOC-EC.
Bahagi ito ng implementasyon ng Executive Order Number 110 na nagdedeklara ng State of National Energy Emergency at naglalayong tiyakin ang sapat na supply ng enerhiya sa bansa. Nauna nang ipinaalam ng PNOC-EC ang agarang pag-aangkat ng mga produktong petrolyo bilang emergency measure. Kaya agad nagkipag-ugnayan ang DIR upang maproseso ang mga kinakailangang dokumento. Sa ngayon, nakikipagtulungan na rin ang BIR sa PNOC para sa mas mabilis sa pagproseso ng mga susunod pang fuel importation. Tiniyak naman ng ahensya na patuloy nitong susuportahan ang mga hakbang ng pamalaan upang mapanatili ang sapat at tuloy-tuloy na supply ng enerhiya sa bansa. Ako si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Balik ho tayo ng Senado. Produktong petrolyo ipinasasama sa mga basic necessities para maisailalim sa price control ng gobyerno. Nagbabalik Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Minungkahi ni Senator Bam Aquino na isama ang mga produkto ng petrolyo gaya ng diesel at gasolina sa listahan ng basic necessities para maisailalim sa price control ng gobyerno. Ito ay sa pamamagitan ng inihain niyang Senate Bill No. 2011 upang tugunan ang kakulungan sa Republic Act No. 7581 o yung Price Act. Ito ay sa pamamagitan ng pagsama ng mga produktong petrolyo sa listahan ng mga pangunahing pangailangan na maaaring patawan ng price ceiling sa panahon ng national emergency. Sa ngayon, tanging liquefied petroleum gas o LPG at kerosene ay tinuturing na basic necessities habang ang gasolina, diesel at iba pang produktong petrolyo ay hindi saklaw ng price control mechanism. Ayon kay Senator Aquino, nasa krisis ngayon ang maraming pamilyang Pilipino dahil sumirit na ang presyo ng langis kaya't apektado ang pamasahe at presyo ng mga pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Pinapalawig din ang panukalang batas ang allowable period ng price control mula 15 hanggang 30 araw upang matiyak na mananatiling effective ang mga hakbang ng gobyerno sa gitna ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo. Isa din si Aquino sa mga nagsulong ng na suspension ng 12% VAT sa langis kasunod ng krisis sa Middle East. Malakian niya ang pakinabang dito na ating mga kababayan dahil kung may papatupad ang automatic na pagbaba ng 20 piso kada litro ng mga produktong petrolyo. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Para naman sa ating segment, at totoo nga ba na nakakatulong ang pag-inom ng kape para mabawasan ang panganib natin ng depresyon? Alamin yan sa Let's Prove It! Nakasanayan na natin na uminom ng kape tuwing umaga para magising ang natutulog nating diwa at maihanda ang mga sarili natin para sa panibagong araw. Pero bukod sa pag-boost ng energy, marami pang benepisyo ang pag-inom ng kape at kabilang dito ang pagpapababa ng risk na mag-develop ang depression. Totoo nga ba ito? Let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Maraming benepisyo ang kape sa katawan natin, partikular na sa ating isip. Ayon sa healthline.com, lumabas sa resulta ng isang pag-aaral na mababa ng 63% ang panganib na maaaring idulot ng depresyon sa mga taong umiinom ng at least 4 cups of coffee kada araw kumpara sa mga taong isang tasa lang ng kape ang iniinom araw-araw. Gayunpaman, isang pag-aaral ang nakakuha ng kaparehas na resulta pero ayon dito, mas mainam na palawakin pa din ang pag-aaral tungkol sa nasabing usapin. Samantala, bukod sa depresyon, maaari ring makatulong ang pag-inom ng kape para makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit. Kabilang na rito ang pagprotekta sa isang coffee drinker mula sa pagkakaroon ng chronic liver disease. Kaugnay nito, napoprotektahan din ng kape ang liver ng isang tao at ito naman ang makakatulong para mapababa ang tsansa na magkaroon ng type 2 diabetes. Pero tandaan, bagamat maraming health benefits ang kape, siguraduhin na moderate lang ang pagkonsumo nito dahil maaari itong magdulot ng heart palpitations, sleep problems at anxiety kapag sobra.
Pinoy Gising! Yun, so pwede na tayo uminom na marami-raming kape. Pwede. Oo. So, pero dahil Holy Week pa, hindi pa ako mag-ice coffee. Ay, gano'n. Abangan mo Kasama sa yun Lunes. sa, sa fasting. Abangan mo sa Lunes. It's Easter Abangan Monday. natin sa loob. Ay, natanggap pa tayo ng report. Suspect sa viral na gas and run sa QC. Sumuko na. Report mula kay Patrol 38 Jen Patrolya. Sumuko na sa pulisya ang suspect sa viral na gas and run incident sa Quezon City. Ayon sa Quezon City Police District o QCPD, kusang loob na nagtungo sa Police Station 1 ang suspect na kinikilalang alias Jefferson, 27 anyos, bandang alas 8 ng gabi kasama ang kanyang pamilya. Bago ito, nagsagawa ng masusing investigasyon ng Special Investigation Team ng QCPD, kabilang ang CCTV tracking at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya na nagresulta sa pagkakakilanlan ng sasakyan at ng suspect. Lumalabas sa investigasyon na nagtago ang suspect matapos mag-viral ang insidente at nanatili sa kanyang tirahan sa San Jose del Monte, Bulacan, kung saan natagpuan din ang sasakyang ginamit. Naharap ang suspect sa kasong estafa na iyahain sa Office of the Prosecutor. Tiniyak naman ng QCPD ang pagsunod sa due process at ang patuloy na pagsisikap na maibigay ang hustisya sa insidente. Ako si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Dako naman tayo sa paliparan. 1.3 million passengers inaasahan na daraan sa paliparan sa panahon ng Semana Santa. Detalye, Patrol 45, Raul Esperas. Aabot sa 1.3 milyong tao ang inaasahang daraan sa paliparan. Ito ang kinumpirma ng New NAIA Infra Corporation o NNIC, ang private operator ng NAIA Terminal 1, Terminal 2 at Terminal 3. Gayunpaman, sinabi ni Lito Alvarez, ang General Manager ng NNIC, ito ay base sa datos na ibinigay ng airline booking. Gayunpaman, inaasahan na nakahanda ang Department of Transportation at NNIC upang ipatupad ang Oplan Semana Santa para sa mas maayos at mas ligtas na pagbiyahe ng ating mga kababayan ngayong panahon ng Semana Santa. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa impilang may todo lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Tagap naman tayo ng Metro Patrol Report. PCSO at STL Malabon tumugon sa hiling ng mga senior citizens sa Barangay Concepcion. Ulat mula kay Kuyang Danny Cruz. Mabilis ang naging aksyon ng PCSO at STL Malabon na naghatid ng libreng gamot sa mga senior citizen ng Barangay Concepcion sa Malabon City. Sa direktiba ni General Manager Mel Robles ng PCSO, agad na tumugon ang STL Malabon sa kahilingan ng mga senior citizen ng Barangay Concepcion. Sa pangunguna ni General Manager Perdit Takad, mabilis na naipadala ang mga gamot at bitamina para sa mga nakatatanda. Ito'y sa koordinasyon ni Tatay Jojo Santiago. Ayon kay Barangay Chairman Michael Eng Santiago, malaking tulong ang programang ito lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na apektado na ang mga pangunahing bilihin. Dagdag pa niya, ang libreng gamot ay makatutulong upang mabawasan ang gastusin ng mga senior citizen sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Samantalang sinabi naman ng senior citizen na, mga nagbenepisyo ng nasabing gamot, malaking ginhawa nila ang naidudulot ng ganitong uri ng tulong dahil nakatitipid silang mga nakatatanda sa gastusin sa pangkalusugan. Nagpaabot ng pasasalamat ng mga senior sa pamunuan ng PCSO at STL sa mabilis na aksyon at sa ipinakitang malasakit sa mga senior citizen. Ayon kay Mark Takad, ang PCSO at STL Malabon ay hindi umuurong sa pagtulong. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa impilang may todong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Dako naman tayong Bulacan.
Punong bayan ng Norzagaray nagbabala sa mga motorista at lokal na turista na bumibisita sa lungsod sa kanilang babala. Ito ay nagbigay po mismo ng babala. Narito ang report mula kay Kuyang Louie Angeles. Kuyang Louie, good morning! Yes, good morning. Direktang pinaalalahanan ni Mayor Merlin Hermar, punong bayan ng Norzagaray, ang pagpapaalala sa lahat ng mga local turista na dumadayo sa kanilang bayan. At sa paalalang ito, sa mga kailugan at kalsada, katuwang ang tanggapan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management, layunin na mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng mga lokal na turista sa Norzagaray, Bulacan. Mahalaga ang bawat paalala at babala na ito hindi tamang bilang simpleng abiso lamang, kundi gabay sa kanilang pang-araw-araw na paglalakbay upang maiwasan ang anumang insidente at mapanatiling ligtas ang bawat mamamayang Norzagaray, maging ang mga taga-ibang bayan na dumadayo dito. Lalo ngayong panahon ng mahal na araw, maraming naliligo sa kailugan ng Norzagaray at lalo na yung kilalang paliguan na ilog doon, ang Pugpog, kung saan maraming nasasawi dahil na rin sa biglaang pagtaas ng tubig dito. Mula rito sa Bulacan, dito si Metro Patrol Louie Angeles para sa Ipinametodo Lakas. DWIC, babalitan tama, nagbibitin ng tama. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, State of the Barangay Address o SOBA ng mga barangay sa Malabon patuloy na isinagawa para sa transparency at serbisyo. Ulat ni Kuyang Danny Cruz. Patuloy na isinasagawa sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Malabon ang kanilang State of the Barangay Address o SOBA bilang bahagi ng taunang obligasyon ng mga lokal na opisyal. Ilan sa mga tumapos na ng SOBA ay ang Barangay Nyugan, Katmon, Hulong Duhat, Baritan, Tanyong at Barangay Tiniheros. Ayon sa mga opisyal ng barangay, ang SOBA ay alinsunod sa kautusan ng Department of Interior and Local Government o DILG na nag-aatas ng mandatory annual report hinggil sa progreso, financial status at mga nagawang proyekto at mga programang ipatutupad ng pamalaang barangay. Sa isinagawang pagtitipon, nagkaroon din ng open forum kung saan malayang naipahayag ng mga residente ang kanilang hinaing at suliranin. Kabilang sa mga pangunahing isyung inilalapit ay ang mga serbisyong kinakailangang tutukan at agarang tugunan ng mga opisyal, lalo na ng mga barangay chairman. Ayon kay Barangay Chairman Glenn Santiago, mahalaga ang SOBA upang maipakita ang transparency sa pamamahala. Anya ang ulat ng bawat opisyal ng barangay ay para ipakita ang transparency upang malaman ng ating mga residente kung saan napupunta ang pondo at kung ano-ano ang mga nagagawa sa panahon ng kanilang panunungkulan. Dagdag panikpatan Santiago, ang ganitong inisyatiba ay nagpapalakas ng tiwala ng mamamayan at nagsisilbing daan upang mas mapabuti pa ang serbisyo sa publiko ng mga opisyal ng barangay. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa himpilang may todong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Balik ho tayo ng Bulacan! DPWH Region 3, isa sa ayos ang feasibility study sa right-of-way ng Bocaue-Pandi Bypass Road na magbibigay ginhawa sa mga motorista sa dalawang bayan na nabanggit na lalawigan. Report, nagbabalik po Kuyang Louie Angeles. Yes, pinatutukan ng Regional Project Monitoring Committee ang pagkukumpleto ng feasibility studies at right-of-way acquisition para sa magpatuloy ang Bocaue-Pandi Bypass Road Project na pag-alaman ng NPMC na pinangungunahan ng Department of Economic Planning and Development na nasimulan ang proyekto na walang feasibility study, kaya naman nahihirapang makumpleto ang right-of-way. Kaya naman na target na matapos ang nasabing feasibility study
upang makumpleto na ang kabuuang 11 kilometrong bypass road mula sa Barangay Tambubong Exit at North Luzon Expressway hanggang sa Barangay Siling Matanda sa Pandi, Bulacan. Taong 2020 nang unang pasimulan ng proyekto ng DPWH, ilang beses nahinto noong 2022 at 2025. May halagang 1.9 billion ang proyekto kung saan nasa 700 million na ang nagugugol hanggang 2024. Kapag natapos na ito, mapapaluwag ang daloy ng trafiko sa habaan ng Bukawe Santa Maria Road at magkakaroon din ng direktang daan ang mga taga-Pandi mula sa NLEX sa Tambubong Exit. Mula rito sa Bulacan, ito si Metro Patrol Lueles para sa Kilometer ng Lakas, DWIC, babalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! 20 minuto bago mag-alas 6 ng umaga, dumako naman tayo sa lalawigan. PNP Gamo Isabela sumailalim sa mandatory drug test para sa pagpapatibay ng tiwala sa publiko. Report mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Good morning, Kuyang Ronald. Good morning. Sa patnubay at pamumuno ni Police Major Louie J. Felipe, hepe ng Gamo Police Station, katuwang Isabela Provincial Forensic Unit, sa panguna ni Police Lieutenant Colonel Eric Magtaan, muling pinagtibay ng kapulisan ang kanilang panindigan na palakasin ang internal cleansing program ng PNP at bilang pagtugon sa direktiba ni Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. na paigtingin ang kampanya laban sa illegal na droga sa pamagitan ng mandatory drug test sa lahat ng mga kapulisan sa impilan ng Gamo Isabela. Ang aktibidad na ito ay bilang pagpapakita ng pagiging huwarang mamamayan ng Gamo Police Station na aktibo ang pinangunahan ni Police Major Felipe, hepe ng Gamo Police Station. Ang inisipimong ito kung saan kabilang pa ang dalawang police commissioned officers, 40 police commission officers at 3 non-uniform personnel ang voluntaryong lumahok bilang bahagi ng patuloy na pagsikap ng PNP na isulong ang disiplina at kalinisan sa hanay ng kapulisan. Ipinakita ng mandatory drug test na ito ay mahalagang hakbang sa pagpapanatili ng integridad ng bawat kapulisan. Ang pagpapatupad ng disiplina ay walang pinipiling ranggo. Ang Gamo Police Station ay nanindigan na kami ay malayo sa impluwensya ng illegal na droga at patuloy na magsisilbi sa sambayan ng Pilipino. Bukod dito, ang pagsasagawa ng ganitong aktibidad ay bahagi rin ng Integrity Monitoring Program na siyang pangunahing prioridad ng PNP Focus Agenda na layuning palakasin ang disiplina at transparency sa lahat ng kapulisan upang masiguro na ang bawat himpilan ay ligtas at walang sinumang gumagamit ng illegal na droga. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat pa simpilang may tudong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Dako naman tayo ng Naga. Camarines Sur Police Provincial Office full force ang deployment ngayong Semana Santa. Report mula kay Kuyang Melvin Machado. Full force ang deployment ng kapulisan ng bawat municipal police station sa Camarines Sur ngayong Semana Santa, kasabay umano ng paglalagay ng mga motorist assistance center para may mapagtanungan umano ang mga motorista mula sa ibang lalawigan na dadaan sa Camarines Sur. Kung may lumapit man sa mga police assistance center ay agad matutugunan ng PNP ang kanilang mga pangangailangan. Ito ang tiniyak ni Police Colonel Virgilio Olale Jr., Provincial Director ng PNP sa lalawigan ng Camarines Sur. Lahat po nga police stations ay nakaantabay at full force na nakadeploy ang ating kapulisan. And mayroon tayong in-establish na mga motorist assistance centers just in case yung mga motorista galing from other provinces ay dumaan sa atin. Meron silang mga pagtatanungan at kung ano yung immediate concerns ay agad na matutugunan ng PNP.
Tinututukan din ng PNP Camarines Sur ang kahabaan ng Andaya Highway upang maiwasan ang mabigat na daloy ng trapiko. Ayon pa kay Police Colonel Olalia, kailangang walang one-way lane sa Andaya Highway para tuloy-tuloy ang biyahe ng mga sasakyan palabas at papasok sa lalawigan ng Camarines Sur. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Tanggap po muli tayo ng IZ Patrol Report. 28,000 pasahero na kinabang sa libreng sakay ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Uy, maaga yung reporter ha. Tama. Uy, very Live good report yan, mula kay Patrol 24, Kuyang Jun Samson. Kuyang Magandang umaga, Jun! Kuyang Jun. Magandang lalaki kayong dalawa. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Iyan ang sinasabi ko. Magandang umaga. Kinumpirma ng Manila Traffic and Parking Bureau na may total na 27,000 apat o 27,994 na mga pasahero ang naihatid sa pamamagitan ng libreng sakay program ng lokal na pamahalaang Maynila. Ito ang nilalaman ng report na isinumite ni MTPB Director Dennis Biahe kay Mayor Isko Moreno. Sinabi naman ng alkalde na masaya na siya dahil kahit papaano ay nakaramdam ng kaunting ginhawa ang taong bayan at nararamdaman nila na may gobyerno sa Maynila. Sa libreng sakay ni Moreno ay 4 na sektor ang nakikinabang, partikular ang mga jeepney operators, mga drivers, manggagawa sa gas station at mga pasahero. Ipinalawarig ng alkalde na ito ang komprehensibong tugon ng Manila LGU sa economic pressure na dulot ng pandaigdigang krisis sa langis. Sa naturang programa ay gagastos ang pamahalaang lungsod ng 20 million pesos sa loob ng 5 araw. Patrol 24, June Samson para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Kaya kapag kay Kuyang Jun talaga, nagiging magandang lalaki kahit maganda na. Salamat Kuyang Jun. Standby lang po muna. Tanggap pa tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Gamit pampasabog ng rebeldeng grupo na recover sa Rizal, Cagayan. Ulat mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Matagumpay na nakumpiska ng 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company katuwa ang pulisya at Philippine Army ng iba't ibang gamit pampasabog sa na pamamang-ari o mamayari umano ng makakaliwang grupo sa Sitio Mabarbarit, Barangay Minanga, Rizal, Cagayan. Isinagawa ang operasyon matapos magbigay ng impormasyon ang isang dating kasapi ng Communist Terrorist Group o CPG na sumuko sa pamalaan. Agad na rumusponde ang mga otoridad at nakonfirma ang presensya ng mga bagay na pampasabog, kabilang sa na-recover ang iba't ibang uri ng bala, baril, granada, dinamita, detonating cord, blasting caps at sangkap para sa improvised explosive device o IED. Ang mga pampasabog ay isinaraym sa kustodya ng Cagayan na PECO, samantalang ang iba pang gamit ay nasa pangalaga ng Rizal Police Station. Ayon kay Police Colonel Mardito G. Anguluan, malinaw na patunay ang operasyon ng walang tigil na pagsisikap ng pamalaan sa pahinain ang kakayahan ng insurgency group at tayakin ang kaligtasan ng publiko. Hinikayat niya ang mamayan na patuloy na magpagtulungan na magbibigay ng impormasyon. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Dako naman ho tayo sa Central Luzon. Hybrid cars charging station. Planong itayo sa Magalang, Pampanga. Report mula kay Kuyang Johnny Gole. Kuyang Johnny, good morning. Yes, magandang umaga. Balak nito nga si Magalang Vice Mayor Elerby Pixon na magtayo ng charging station para dito sa mga hybrid cars dito sa kanilang bayan sa Pampanga. Ang proyekto ay tugunan niya at para makatulong sa mga may-ari nitong hybrid cars. May kinalaman nga sa kasalukuyang dinadanas na krisis sa produktong petrolyo ng bansa. Basehan niya sa kanyang isinagawang research, malaki ang matitipid
ng hybrid vehicle sa kumpara sa hindi di gasolina o diesel fuel cars sa halagang 700 pesos para sa full charging ng isang hybrid cars ay aabot ito ng 400 kilometers o mahigit pa bago ito ma-low charge kumpara sa mga sasakyang di gasolina o diesel na aabotan niya sa 7,000 pesos ang makukonsumo ng isang gasoline at diesel fuel engines. Sa kasalukuyan, merong binabalangkas itong Sangguniang Bayan sa pamumuno nga nitong si Vice Mayor Pecso na fuel subsidy para do sa mga transport organizations at mga magsasaka dito sa Magalang, Pampanga. Kaya nais niya na maging ang publiko o itong may-ari ng mga hybrid vehicles ay mabigyan din ng tulong sa pamamagitan nga nitong pagtatayo ng mga charging station dito sa kanilang bayan na maaaring gamitan ito ng solar panel. Sa susunod nilang regular session balak niyang imungkahi sa Committee on Transportation para pag-aralan na ang formal na magiging paksa nila o agenda habang patuloy itong pagtaas nga ng presyo ng produktong petrolyo sa merkado dulot ng digmaan sa gitnang silangan. So yan ang update buhat dito sa Magalang, Pampanga. So si Central Luzon Patrol, Johnny Gole para sa Intila Metodo Lakas DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Nagbabala si US President Donald Trump na posibleng bombahin ng Estados Unidos ang mga energy plants at oil wells ng Iran kung hindi nito bubuksan ang Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta ng pandaigdigang supply ng langis. Kasunod ito ng pagtanggi ng Tehran sa mga alok na pangkapayapaan ng Estados Unidos na tinawag nilang unrealistic. Sa gitna ng patuloy na bakbakan ng Israel at Iran, sinabi ng militar ng Israel na nakasagupa sila ng mga missile at drone mula sa Iran at mga kaalyado nito, kabilang ang mga Houthi sa Yemen at Hezbollah sa Lebanon. Samantala, patuloy pa rin ang mga diplomatic na pagsisikap ng ilang bansa upang mapahupa ang sigalot, ngunit tila malabo pa ang agarang direktang pag-uusap sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Pinoy Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Filipina tennis sensation Alex Iala lumagpak sa rank number 45 ng WTA World Ranking matapos ang 2026 Miami Open. Ito ang sports hindi si paring Jordan ngayon. Si Maring Rhea Bel Medina. Maring Rhea, good morning! Magandang umaga, Riz and Dario. Mababa na sa rank number 45 ang WTA World Ranking ni Filipina tennis sensation Alex Iala matapos ang kanyang round of 16 exits sa 2026 Miami Open. Dahil bigong maulit, umahigitan ang semifinals appearance niya nung nakaraang taon sa tournament, umabot sa 270 points. Ang nawala kay Iala para bumagsak siya sa pwesto. Mas mababa ng 16 place ang bagong ranking ng Filipina tennis ace mula sa career high number 29 na naabot nito 2 linggo ang nakalipas. Gayunman, sasabak pa rin si Iala sa mga susunod na kompetisyon sa clay season simula sa susunod na buwan na inaasahang muling magpapaangat ng kanyang world ranking. Ito ang News Sports. Ako si Rhea Bel Medina, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Okay, sa pagkakataong ito, dakuan na po natin ang ating showbiz news. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na! Nagulit si paring winner Sabi ko, meron dyan, wala. Ito na! Ito hawak ko! Para sa ating balitang showbiz, hindi ko kaya, baka hingalin ako. Magpapahinga muna ang aktor na si Jake Cuenca matapos ang kanyang back-to-back project. Sa ayon kay Jake, naging pisikal at emosyonal na nakakapagod ang sabay na paggawa ng 2 serye, kaya't kailangan niyang mag-recharge at mag-reset bago muling tumanggap ng panibagong trabaho. Aminado ang aktor na habang single pa siya'y ini-enjoy at priority
priority niya ang self-love. Bagamat inamin ng aktor na bukas siya sa pakikipag-date. Kinumpirma rin ni Jake na tuluyan na siyang nakamove on sa kanyang mga nakaraan at mas pinipili na lamang niyang mamuhay ng walang tinatago. Dagdag pa ng aktor, mahalagaan niyang maging totoo sa sarili, gayon din sa ibang tao habang patuloy na hinaharap ang bagong chapter ng kanyang personal at professional life. At yan ang aking balitang showbiz! Pinoy Gising! Punong-puno ng piyok eh. At syempre bago tayo magtapos, napakataas din naman kasi ng boses ni Mima Anton. Niling ko. Anyways, Nakamiss. batiin muna natin ang ating mga nakasama dyan sa Facebook. Nandyan ang iyong fan na si Miss Angela Agnes Bata. Si Miss Angela na nakinig sa home, tapos na-import ko na dito sa IZ. Miss Angela, good morning. Morning po. Ito, kilala mo to, si Emmanuel Naldoza Macote. Nag-comment siya sa doon sa kape-kape na usapan kayo na sa LP. Anong comment niya? Sabi niya, ang kape ay dagdag sa kaba po. Ang kape ay dagdag sa kaba. Yan ay ko palagi mong iniinom. Tayo dalawa palagi di umiinom ng kape. Andyan din si Nelia Batucan. Ay, si Andyan Mama sa Nelia. Surigao del Norte. Ayan, good morning po sa inyo. Ayan, Mama Nelia, good morning. Dako tayo sa YouTube. Sa YouTube. Ito hinihintay ko. Ikaw sa Alam ni YouTube. Paolo Mesa, ito Ikaw sa hinihintay ko sa YouTube. Ayan, Okay. meron tayong 10 nanonood sa YouTube ngayon. Dami, ha? Okay. Very, very many. Kaso lumabas yung ads. Ayun, si Kuyang Jesus Jeronimo. Aba, watching from down under. From Australia, ha? At isang malupit na shoutout, at pagkatapos ito ay magpapatama ka na, isang malupit na shoutout kay Anthony Dolfo. Okay. Mabuhay ka hanggang Good gusto morning mo. po. At salamat sa pakikinig sa akin Ayan. sa programang ito. Okay. I appreciate you, Paregoy. Okay. God bless you. God loves you. Okay. Happy Holy Tuesday. Yan. Nakuha Sige. naman natin ang ating patama quote. Stay soft, stay strong, gentle heart, unbreakable spirit. Stay soft, stay soft. So, kailangan maging mabait. Holy Tuesday, pagbibigyan ko sila ngayon. Mabait tayo. Ay, ang aga naman natin. At ilan lamang yan sa mga tampok na balita ngayong araw ng Holy Tuesday. Yun. March 31, uling araw po ng buwan ng Marso. Kami po ang inyong nakasama, John Riz Galata. At Daryl Justin. Ang tabayanan, sinukuyang John Ibanez. At saka si Drew Nasino. Oo nga. Ay, nagbabalik na si paring Drew. Oo. Dahil- Hindi mo ng kape. Ay, sandali. Para na natin na I stand corrected doon sa Mr. Champurado. Kasi pare tinawag kasi si Sir John na Mr. Okay. Champurado kahapon. Ano Sabi ba ko, dapat? ba't naman Champurado? Sige, barbecue steak. Okay, Social. para social. Ay, sandali. Tayo nagbabalita na tama. Naglilingkod ng tama. 5:59, paalala ko lang bago yan, paalala ko lang na coding ngayon ay 3 and 4 mula 7 to 10 in the morning at 5 to 8 in the afternoon. Sakto, 5:59, ano nangyayari? Pasado halita, Susunod na!